Hello, magandang buhay sa atin mga kapinagpala. And today's video, I'll be sharing with you that what is done in secret will not stay secret forever. Ayan, so sabihin mo, walang forever. Walang forever. Ayan, so in a world that we are living today, people are very secretive. Okay, so ang napaka-secretive ng mga tao ngayon in a way that people are hiding something. Kaya nga nagkaroon ng delete dun sa messenger, nagkaroon ng mga bagay just to deceive other people. No? And that is very, very crucial when it comes to relationship with the people surrounds us or relationship sa ibang tao. So ang mga pag-aaralan po natin ngayon is what you did or what you done in secret will not stay in secret. It will be makikita ito, ma-demonstrate ito or maano rin to, mabubunyag din po ito. So sabi po sa Luke chapter 8 verse 17, for there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. So walang lihim na hindi po nabubunyag. Ecclesiastes 12:14, God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Okay, so hindi lang po sa mabuti, kundi yung sa mga bagay na ginawa rin po nating masama. Unang-una po is God sees everything. Yes po, lahat po nakikita po ng Diyos. Even when no one else is watching, God sees our hearts, our motives, and our actions. Okay? And nothing is hidden from Him, whether it's an act of integrity or sin that we try to cover. So remember po si David. So David, nagkasala po siya na ginusto po niya si Bathsheba, di ba? So anong ginawa niya? He tried to cover up his sin. Like si Uriah po, ginawa po niya una is ginagawa po niya na para sumiping sa asawa niya para yung anak na mangyayari po dun kay Bathsheba ay ipasalo na lang sa kanya. Pero ayaw po So faithful itong si Uriah. Ang nangyari is that nagpunta pa rin po siya kay David at nagbantay po ito the whole night. Di ba? And then hindi po nagtapos dun Ang ginawa po niya is nilagay po niya sa gera and then hinayaan niya na mamatay doon si Uriah. And then kinuha po niya si Bathsheba at ano namang nangyari? Nagkaroon po sila ng anak. Okay? Ang pinakamatindi po nito is kinumpronta po si David ng ating pong Panginoon through Prophet Nathan, and pong si Prophet Nathan ay nagpunta sa kanya at sinabi sa kanya yung lahat ng kanyang ginawa, kasuklam-suklam. Sabi nga po niya, kung sino man yung tao na yan, dapat patayin, sabi po ni King David, without knowing that he is that person. Imagine si King David na po ito Pero nakita po natin doon na si King David, nakita po kasi ng Diyos lahat So ginusto po niyo yun. Ang pinakamatindi pong nangyari is na-expose po yung pinakatatago-tago niyang sekreto with Bathsheba, pati po yung intent, yung heart po niya, nakita po ng Diyos. Kaya po nirebuke po siya ng Prophet Nathan at sa pamamagitan po yun ay talagang umiyak po siya sa Diyos. Pero nakita po natin na may consequence po yung ginawa niya. Eventually, namatay po yung anak po nila. At alam mo yun, syempre, grabe yung sorrow na naramdaman po niya dahil sa pagkamatay niya yun is yung presensya po ng Panginoon is hindi po siya masyado makakonekta doon sa presence ng Lord kasi nga po sa sin na hinahawakan po niya, okay, on that he carries. Hidden sin eventually surfaces. Alright? So, we may try to hide wrongdoings, lies, deceits, selfish choices, but eventually the truth rises. Okay? Secrets have a way of surfacing over time, often with consequences. Alright? Pero number 3 po is righteousness done in secret will also be rewarded. Okay? So, hindi lang po yung mga secret sin. Ito po, sabi po ng ating Panginoon is kung ikaw ay mananalangin, pumunta ka po doon sa iyong kwarto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa langit at ire-reward ka niya. Okay? O po yung reward po na yon is galing po sa Diyos. Okay? So, hindi lang po kasalanan ang nakikita ng Diyos. So, nakikita rin po niya yung mga mabubuti po nating ginagawa. Okay? At yung heart po natin, yung condition po ng atin pong puso. Righteousness done in secret will also be rewarded. On the positive side, act of kindness, generosity, done quietly without applause are seen and honored by God. So, yun. In God desires transparency, not shame. Okay, ito po yung kiniklear lang po natin. Gusto po ng Diyos ng transparency. This truth isn't just about exposing guilt. It's an invitation to live with integrity, walk in the light, and keep our hearts clean before God. He doesn't want
to shame us, but to restore and purify us through honesty and repentance. So kung tayo po ngayon ay may tinatago pong kasalanan, mga bad choices sa ating pong buhay ngayon, the Lord is seeing our hearts. Okay? At kung ikaw naman is, nakikita naman ng Diyos if you are trying to avoid it, nakikita ng Diyos kung gaano mo katindi na iwasan yung ganong bagay, yung kasalanan na yon, or gumawa ka ng righteousness, the Lord also see it. Nakikita ng Diyos lahat ng atin pong ginagawa. So, the Lord will reward those righteousness na ginawa mo done in secret, and the Lord will also rebuke you doon sa kasalanan na ginawa because He wants you to be righteous to Him at mawala itong kasalanan na dala-dala mo at gusto ka niyang makalaya. Okay? Gusto kang i-rebuke ng Lord doon sa secret sin mo kasi gusto ka niyang lumaya at ayaw ka niyang mapako sa kasalanan at mapalayo sa ating Diyos. Not to guilt you, not to guilt trip you, but to give you a chance to be saved and a chance na baguhin yung mga mistakes na ginawa natin, and the Lord will help you. Have a repentant heart. Okay? Po natin patigasin ang puso natin pagka po narinig po natin yung salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos po ay banal at nakikita po niya yung hidden motives ng atin pong mga puso. I hope this exhortation helps you today, and paki-comment naman kung saan nakarating tong video nito, kung taga saan ka, and I will pray for you, and God bless you, kapatid.